Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ng mga publikano upang magpabinyag at tinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinundin siya ng mga kawal. At kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami ay si Juan ang kalang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Kaya't makapangyarihan kayo sa akin at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinindihan na natin ang pangatlong kandila ng Adbyento, o diya't na tayo na sa pangatlong linggo. At napansin ninyo, kakaiba yung kulay ng pangatlong kandila, ito ay kulay rosas. Sapagkat alam ninyo, ang rosas sa simbahan, ang ibig niyan sabihin ay joy, kagalakan. Sapagkat ang mensahe ng pangatlong linggo ng Adbyento ay rejoice, magalak kayo, no? Magalak kayo. So ngayon, pag ninilayan natin yung kahulugan ng salitang galak or joy, palaisipan, may pagkakaiba ba ang salitang masaya at saka galak, no? Is there a difference between joy and being happy, no? May pagkakaiba ba? Sa panahon ito ng Pasko, marami kabi-kabila ang mga Christmas party, maraming parlor games, maraming mga raffle prizes, maraming mga light shows, marami kang pwedeng puntahan. Masaya. Masaya. Pero pagkatapos ng mga kasayahang yun, tapos na rin yung saya. Subalit, joy is different. Joy is the fruit of the Holy Spirit. And because joy is the fruit of the Holy Spirit, it can only come from within, from inside. It is an interior grace. No? Nagmumula ito sa ating kalooban. At dahil doon, alam ba ninyo, joy can coexist with sadness. Joy can coexist with pain and suffering. Let me illustrate with an example. Ang aking mga magulang ay bago sila namatay, nakaranas din sila ng matinding suffering. Una-una yung tatay ko, more than 1 year siyang bedridden, tapos na-stroke at na-comatose pa. No? Nanay ko naman, nagkasakit ng pneumonia. At yun ang naging daan ng kanyang suffering and eventual death. No? So, naging witness ako doon. So there was so much pain, there was so much suffering, there was so much sadness. And yet, bago sila namatay, I was able to bring them the sacrament of the anointing of the sick. And for me, that was the best thing that I could do to my dying parents. Kaya, nung sila'y namatay, I knew they died in the state of grace. Kaya nga, yes, there was so much sadness, there was so much pain, and yet deep inside me, there was joy. The joy of the presence of the Lord. No? So yun,
Joy can coexist with pain and suffering. Parang walang pinagkaiba dun sa panahon ng mga unang Kristiyano. Ang panahon ng mga unang Kristiyano, they were a very persecuted community, no? Ang Kristiyano, ang mahuling Kristiyano, hinuhuli, binibilanggo, pinapahirapan hanggat hindi mo tinatalikuran si Kristo. At marami sa kanila ay nanatiling tapat kay Kristo. At nung sila ay pinapakain na, when they were about to be fed to the lions, when they were about to be burned at stake, they can even sing hallelujah to the Lord. No? Kaya sabi nga ng mga Romans na nanonood before they were being fed to the lions, sabi ng mga Romans, look at these people. Papakain na sila sa leon nagpupuri pa sila sa Diyos. They can even sing. No? Kasi nga, yes, there was fear, no? There was an experience of violence, pain, and yet deep inside them, there was joy. The joy that only their faith in the Lord can give and can bring. Alam niyo mga kapatid, dapat lamang na maunawaan natin yung pagkakaiba ng joy and happiness kasi napapag-confuse natin tong two words na to eh. Halimbawa na lamang, makakarinig ka pag panahon ng Pasko, hindi magiging masaya ang Pasko ko kasi wala akong love life. O hindi ako magiging masaya ngayong Pasko kasi wala akong sweldo, wala akong trabaho, wala akong pera. Di ba makakarinig ka ng ganyan? Pero alam niyo mga kapatid, joy has nothing to do with these material things. No? Balikan natin ang unang Pasko. Ano bang meron si Maria at Jose? Wala naman di ba? Wala naman silang bagong damit. Hindi naman sila nakapag-shopping. Di ba? And yet, nung dumating at isinilang na ang anak ng Diyos sa kanila, there was jubilation. There was an overwhelming joy. No? Because of the gift of the Lord. No? So mga kapatid, sa ating panahon ngayon, it's good also to examine ourselves. Kasi kung ang tingin natin kay Jesus ay isang someone who is so special to us, parang ganito, no? Meron kang isang mahal sa buhay na matagal na nalayo sa'yo. And now He is coming home to you. Andiyan na, malapit na, nasa airport na. How would you feel? Ano sa palagay niyo mararamdaman mo? Of course, there was so much excitement, there will be so much joy. Sa ganun din dapat, no? If we are expecting that the Lord is coming to you, to your life, then there should be that experience and the feeling of joy. But you know, joy can come to us anytime. Hindi na naman isisilang na muli sa sabsaban si Jesus. Nangyari na yon minsan at hindi na nauulit. Pero, every time we come to the Mass, we come to receive the Eucharist, Jesus comes to us. Every time we pray fervently, Jesus comes to us. Every time we go to the sacrament of reconciliation to ask for God's forgiveness, Jesus comes to us. No? Every time we read the Bible and reflect, Jesus comes to us. No? Kaya nga, mga kapatid, the joy of the Lord is here. It should always be here with us. Kasi the Lord is here. Hindi naman tayo inabandon ni Lord Kung inabandon man tayo, hindi niya kagustuhan yun. Tayo na rin ang nagkasala doon. Kaya this is the time to reconcile with the Lord so that we will be able to experience the joy that only Jesus Christ can give. So ngayon nga po ang unang araw ng ating simbang gabi. Magandang malaman ng mga kabataan paano ba ito nagsimula, no? Nung dumating ang Kristyanismo sa bansang Pilipinas, marami sa mga Filipino ay mga magsasaka na nagpupunta na sa bukid bago pa tumilaok ang manok. Tinitipon na nila ang mga Filipino sa madaling araw upang bigyan ng pag-aaral or catechesis for 9 consecutive days. At
dahil ito ay wala pa naman kasi noong mga orasan. Ang kanilang ang kanilang orasan noon ay yung tilaok ng manok. Kaya nga yun, tinawag itong Misa de Gallo, no? Misa ng mga manok, no? Misa de Gallo. Tinawag din itong simbang gabi kasi madilim pa. 4 a.m., before 4 a.m., nagsisimula na bago sumikat ang araw. At yun ang naging simula. Hanggang sa nag-evolve na kasi na-urbanize na mga Filipino, nagtatrabaho na sa mga opisina, hindi naman magsasaka, mas convenient na sa kanila yung misas talaga sa gabi, hindi na yung madaling araw, gabi na siya. So yun, talagang naging simbang gamida siya. At lumaganap na ito kahit saan, alam naman natin, sa maraming bansa, basta't may Filipino community, sa ganitong panahon, meron din silang simbang gabi. Dahil ito ay naging bahagi na ng ating kultura, bahagi na ng ating pagkakakilanlan. No? Ang totoo, maging sa Vatican City, si Pope Francis, nagdiriwang na rin ng simbang gabi sa Vatican. No? Sa ganoon na po ito kalaganap kung saan may mga Filipino community, may simbang gabi. Nakaisa natin ngayon na nagdiriwang. Sa mga kapatid, nawa ang ating simbang gabi, hindi lang ito manatili sa nakaugalian. Sana hindi lang ito manatili sa gusto mong mabuo kasi meron kang hinihiling kay Lord. Sana hindi lang ganun, no? Kasi kung ganun ang ating layunin, bakit tayo magsisimbang gabi? Dahil may hinihingi ka, ang mangyayari dyan, medyo selfish yung intention mo, di ba? Medyo selfish kasi may hinihingi ka. Alam niyo mga kapatid, ang banal na misa, more than asking for something from the Lord, it should be an offering of yourself. Dapat ganun. Pag tayo dumadalo sa misa, our intention should be to offer yourself to the Lord. Pag-aalay ng sarili. And so, rather than just asking, Lord, give me this, Lord, give me that, ang dapat nating sabihin kay Lord, Lord, ano po ang gusto niyong gawin ko para sa iyo? Ano po ang gusto mong ialay ko para sa iyo? Lalo pat ipagdiriwang namin ang iyong kaarawan. Ano po ang nais mong ialay ko para sa iyo? No? Anong gusto mong maging birthday gift ko para sa iyo? At palagi ko, wala naman tayong mayaalay na something material na, di ba? That can please the Lord. The best gift is of course ourselves. Yung magbalik loob tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya, tumalikod tayo sa kasalanan, nothing more can be best than that, no? Yan lamang naman talaga ang hinihintay ni Lord sa atin na regalo natin sa Kanyang kaarawan. Tumayo tayo.